Hello po, good morning. Good morning po sa ating lahat at ito po, papakita ko po sa inyo ang street view ng from Daet to Labo. Yan. Wala pong edit yan, walang putol yan. Diretso po yan, wala pong fast forward. Yan po ang inyo makikita sa galing po ako sa diversion total. Yung pong pinakita ko sa inyo nakaraan. Ayan. Palayan, kabilaan ng kalsada ay palayan. Napansin ko dyan ay bukas pala yung aking bag. Excited mag-drive kaya sasaraduhan na muna. Sinaraduhan ko lang po saglit tapos yan, larga na rin tayo mga kapambihira. Ang ganda pala po ng natin ng camera. Ayan po, ang gamit po natin dyan is GoPro Hero 12. Opo, ang ganda pala po ng view. Ayan. Wala pong putol yan. Opo, walang edit, no edit. Nag-voice over lang po tayo kasi kung magsasalita po tayo during sa habang nagka-capture ng video, hindi po tayo maririnig kasi ang maririnig lang po dyan is yung hangin, opo, saka yung tunog ng sasakyan. Yan, kaya nag-voice over po tayo mga kapambihira. Ayan po muna yung vlogs natin ngayon. Papunta po tayo niyan, mag-vlog po tayo niyan, papunta po tayo kala Nanay Emily. Opo, kaya hanggang Labo lang po yung shoot natin. Yan. Ang ganda pala ng Daet, grabe. Daet pa po yan. Sa una-unahan, Talisay na. Ang katabi po ng Daet is Talisay, mga kapambihira. Hindi ko alam kung saan yung boundary ng Daet at Talisay. Oo, may boundary, lagpas na pala, lagpas na. Hindi ko po alam kung saan yung kasi yung City Hardware po na yan is Talisay yan, pero halos kadikit lang po yan ng Daet, magkatabi lang po sila. Yan. Yun po yung kabilaan na yun po yung going to sentro ng Daet. Nasa diversion po kasi tayo galing. Yan, 4 lane na po dito sa atin. Ganda, grabe. Yan, tulay. Sa unahan, meron po dyang School of Law. Yan, lahat ng related sa law, criminology, political science, law, etc. Di ko po alam yung mga courses na related sa law. Marami pang iba. Ayan, Danawan din, Ricefield po yung kabilaan ng ating kalsada. 4 lane na rin po, pero as of now po ay hindi pa rin talaga fully tapos yung ating 4 lane kasi may mga putol-putol pa din. Kadalasan ginagawang parkingan. Yan, katulad po niyan. So hindi pa rin nadadaanan po 4 lane talaga. Kasi hindi pa rin po talaga tapos totally. Marami pang putol katulad niyan. So, asfalto na yung 4 lane niya. Yung natin kanina, sementado pa. To Talisay na po ito. Bumabay na po tayo sa bayan ng Talisay, going to sentro ng Talisay. Talisay po is isa rin po sa bayan ng Camarines Norte. Opo. Galing Daet papuntang Labo, yan po yung Karatig Bayan. Yan. Ang ganda. Akala nyo po mabilis tayo nyan, pero ang takbo lang po natin yan is 70. Mabagal lang po yan. Opo, ang pinakang sagad po natin takbo is 80 kilometers per hour. Yan, nagminor na tayo dyan kasi sentro yan. Pero sa camera po pala, mabilis panoodin o mabilis tingnan. Yan na po yung pinakasentro ng Talisay, bayan ng Talisay. Yan. Maliit lang yung sentro niya, maiksi lang. And then Ricefield na naman po. Ang Talisay po is yan po yung isa sa bayan na pinakamaraming rice field. Isa po yan sa main product talaga nila, ang palay. Opo, rice granary po sila sa ang bayan po ng Talisay. Pinakamalaki yung palayan. Yan, mahaba po yan. Yan po yung tinatawag na Corsero. Yan, mahaba po yung straight straight road na yan, hanggang dun yan. Magkukurve po yan sa intersection papunta sa bayan naman ng Binsons. Opo. Wala pong cut yung ating video, kung ilang minuto po yun, ganyan lang po yan din po yung minuto ng ating biyahe, ganyan po katagal puntang Labo. Corsero na po tayo, Corsero. At yung right side niyan is going to Binsons. Yan. Yun, yung sinikuan ng kotse, yung pinanggalingan niyang kotse na yan.
Binsons na po yun, bayan na po ng Binsons. Pero kung doon po tayo dadaan, may daan din po doon papuntang Labo. Opo, kaya lang medyo malayo. Lilikaw kasi. Ito yung Maharlika Highway po yung ating binabaybay. Talisay pa rin po yan, bayan pa rin po ng Talisay. Yan. Diretsuhan po dyan, kadalasan po dito, mabibilis talaga ang mga sasakyan. At prone din po sa accident kasi ang bibilis na po ng mga sasakyan dyan. Opo. Ayan. Overtake tayo sa kanan. Pwede naman po mag-overtake sa kanan. At yung mga mababagal na sasakyan talaga po is dyan talaga po dapat dumadaan. Opo, may batas na po na bawal na talaga po yung lalo na po yung tricycle ay bawal na po dyan sa gitna. Dito lang po sa tabi. Ayan. Kaya lang yung mga nagta-tricycle ay ayaw po talagang dumaan dyan halos kasi masakit sa braso, naaalog yan, makalog kasi pag yan po sa semento na yan ay maalog talaga. Kung nakadrive ka na po ng tricycle is maalog talaga po, kaya mas pinipili namin na mag-drive dito sa asfalto. Pag walang kasabayan, ako po mas pinipili kong mag-drive dito sa linya na to, asphalt, kasi hindi masyadong masakit sa braso, hindi masyadong marurugado yung tricycle. Yan, pag tricycle po ang gamit. Yan, pag wala namang masyadong sasakyan, pwede naman. Pero pag mayroon ng dumadaan, as much as possible dapat tatabi na kasi mabibilis na po ang sasakyan dyan. Diretsuhan po, mapapansin po ninyo, hindi po masyadong curve yung ating dinadaanan at kapantayan din. Yan po yung bayan ng Talisay. Kasi nga po talaga yan, kapantayan, lowland po sila halos ang bayan ng Talisay. Puro palayan. Yan, malapit na po tayo pumunta sa boundary na po ng Binsons. Opo, sa una-unahan na yata yan, Binsons na. Hindi ko na alam kung alin dyan yung boundary. Diretsuhan po yan, mabibilis po sa sakyan dyan. Pero ang takbo lang po natin yan is 70. Mabagal pa po yun sa motor. Yan. Yan po ang Maharlika Highway ng Camarines Norte. Medyo marami na rin po mga patches, tinatapal-tapalan lang ng DPWH. Siguro pag talaga na po yan, pag na fully accomplished na yung mga road widening sa gilid, panibagong patches na naman yan, panibagong lagay sa ibabaw ng asphalt, lahata na yan, para asphalt na rin yung gilid. Diretsuhan po yan. Opo, yung dyan po maganda mag-drive kasi walang masyadong kurbada, pantayan lang po yung binabaybay natin. Yan. Pero po pag nasa Labo na kayo, doon na po ang pinakamaraming kurbada. Sabi nung iba, dalawa lang naman daw po ang siko, kaliwat kanan lang, pero doon talaga po madaming siko. Siguro sa loob ng 1 kilometer siguro mga 20 siko. Nandito na po tayo. Ayan, Binsons na pala to. Malapit na po tayo sa DQ. Opo, DQ yung parang landmark dyan. Pag sinabi pong DQ Liwag, meron po dyan kasing DQ Liwag High School. Opo, meron po dyan sa bandang kaliwa, yung curve na yan. At meron din po dyan sa meron din po dyang intersection, daan papunta doon sa San Vicente Road, papunta po ng Daet. Meron din po dyang shortcut. Yan, diretsuhan yan. Nasa Binsons na pala tayo mga kapambihira. Dalawang bayan na natin nalagpasan, Talisay and Binsons. Ayan po yung street view ng Binsons. Ang bilis, mukhang mabilis yung takbo natin, pero mabagal lang po yan talaga, promise. Mabagal lang po yan. Ayan, dito madalas kumakain tayo ng bulalo dyan sa left side. Yun, yung Roger, ano ba yun? Nalimutan ko yung pangalan. Ito po yung may yung Pinoy Trading Center, yung kanan, yung kaliwa naman po ay meron po dyan
oil mill, opo, diyan po nag-ano ng mga kopras, nagpipisar ng mga kopras at ginagawang langis. Ayan. Diyan po yung tinatawag na dati po meron po kami diyang Miniso. Meron diyan po yung mga bakod na yung sa kanan. Meron po diyan dati mga ostrich, mga ano, yung dati po nating former governor ay meron po diyang project ng Miniso. Diyan din po yung MDRR, yung ano natin, MDRR Training Center, pero ang tawag, ito po yung ano, yung mga akasya na yan, yun na lang po natitira at balang araw mawawala na po yan kasi sakop na po yan ng widening. Napakaganda sana po mag-drive dyan kasi nako-cover tayo ng mga puno. Actually, na-pruning na po yung mga puno na yan. Mas maganda po yan dati. Talagang malamig kapag nagda-drive dyan. Ngayon halos wala na. Ayan, mga natitira na lang yung nasa taas. Opo, ayan. Ayan, labo na pala tayo. Labo na. Ayan. Labo na po tayo mga kapambihira. Yun po yun, mga puno na yun, mawawala na yun. So, sana bago mawala ay may panibagong tanim na naman. Maganda sana po mag-drive kapag yun, palilo. Opo. Ayan, dati po yung left side na yan ay taniman niya ng pinya, mais. Ngayon wala na nagtatanim. Ayan. Yung Bake by Baby, masarap doon sa kanan. Bilihan po yung mga pasalubong, napakasarap po doon makakain. Ayan. Ito naman po yung Zion Memorial Verde. Ayan, Cementerio, Christian Cemetery. Ito po yung tinatawag na ano ba to? Iberica. Ayan, Iberica. Iberica Labo. Nandiyan po sa left side yung ating office ng TESDA. Yung training center po ng TESDA. Yung pinaka provincial training center po ng TESDA ay naandyan po sa Iberica. Yan. Babaybay na po tayo sa Iberica, going to Going to Bautista, Labo. Labo na po tayo, Labo na. Yan. Kukunti na lang po yung nakikita natin mga rain tree. Yung malalaking puno na yan, akala po natin acacia yan. Ang tawag po talaga po dyan is rain tree. Opo, rain tree. Yan, mga putol-putol na po, na pruning na po. Maganda po talaga mag-drive dyan dati. Nung mag-widening na po, marami na pong natanggal dyan ng mga puno. Marami na pong naalis. Going to Bautista na po tayo mga kapambihira. Ayan, mga natitira na lang po yan. Mawawala na rin po yung mga puno na yan. Ayan, mawawala na yung magandang view dyan, mga puno. Mas maganda po yan dati. Ito ano na, Bautista na po tayo, Bautista. Barangay Hall ng Bautista. Tapos sa right side, yan, may bagong tayong subdivision. Uy, may checkpoint. Oops. Hindi tayo pinara. Ang pinapara nila yung mga mga 4 wheels. Hindi tayo pinara. Yan, malapit na po tayo sa subdivision din po yung right side. Yan, may nakasabayan po tayong nagra-rides po. May rides po, may rides ngayon ang mga rider. Di ko alam kung anong klaseng rides po yun. Marami tayong nakasabay ng mga big bike dyan, nag-overtake sa atin. Yan, school ng Bautista. Yung elementary school po yun. Yung left side. Malapit na. Malapit na po tayo sa sentro ng Labo. Opo, kunting abante na lang. Sa left side ay resort. Farm resort po yan. Ano ba yan? Nalimutan ko ng pangalan niya. Resort po yan. Tapos yung sunod, resort ulit. Kay pagkakalam ko yan. Fatima. Maria Fatima Resort. Excuse me po. Naubo tayo. Ayan. Yan na po yung part ng resort. Yung likod po niyan. Farm resort. Yan rin. Isa lang din itong may-ari. Isa po yun sa pinakamagandang resort dito sa Camarines Norte. Yan. Malapit na po tayo sa sentro ng Labo. Kunting kunting abante na lang. Malapit na tayo. Ayan. Yun, Fire Department Office ng Labo. Bureau of Fire pala.
Yun po yung ano na yun, yung intersection na yun, pa sa kanan, yun na po yung going to Binsons. Kung doon po tayo nagdaan kanina sa Binsons, sa Talisay, diyan po tayo lalabas. Yan. Ito na po yung tinatawag na, ano bang tawag dito? Bang tawag dyan sa lugar na yan? Basta, ano na yan eh, nalimutan ko ng tawag dyan, kung anong barangay na yan. Diyan po sa ibaba, ayan na po yung crossing papuntang Tulay na Lupa, Kalamaikel. Opo, yan o. Yan yung may malayo pa pala, sa ibaba pa. Yan, 2 lane pa lang po dito, mapapansin nyo, ang dami pang hindi pa natatapos. 2 lane pa lang po yung ating construction ng road widening sa Labo. Yan po yung kaliwa, yan po yung papunta Kalamaikel, Tulay na Lupa. Yan, Tulay na Lupa po yun. Isa po yun sa barangay ng Labo. Yan, medyo mabagal na po tayo niyan kasi traffic na. Kasi po, mapapansin nyo talaga, 2 lane pa lang po, marami pa pong hindi nagtapos. Opo yan, maraming maapektuhan ng mga establishment, may mga bahay, tatanggalin yan siguro. Kaya siguro natatagalan din yung pag-road widening kasi marami pang nakasagabal na dapat alisin. Opo yan o, 2 lane pa lang po tayo. Galing dun sa may intersection papunta ng Binsons, 2 lane pa lang. Hanggang dito sa may tulay ng Labo, malapit na po tayo sa tulay. Ayan po, yan pong school na yan sa bandang kanan, yan ay isa sa pinaka matandang school dito sa bayan ng Labo. Ayan. At kadalasan ay pag nag-aalboruto po ang ilog ng Labo ay umaabot din po dyan ang tubig ng Labo. Ayan. Ito po yung ilog ng Labo. At kung bakit po tinawag na Labo, kasi sabi sa kwento, sa istorya, ay meron naglalaba nung panahon ng Hapon ay Hapon ba o Amerikano, nagtanong yung o Kastila, di ko alam. Nalimutan ko na. Nagtanong yung yung sundalo kung anong lugar na yun. Ang sabi ng naglalaba ay malabo ang tubig. Kasi lagi pong malabo yun. Kasi sa upper part po nun hanggang doon sa South Road, sa may bundok, sa amin ay uso po dyan ang mining. Ayan, ito na po yung munisipyo ng Labo. Right side and left side ay yung simbahan. Ganyan po ang usong setup noon. Panahon pa daw ng Kastila, ganyan talaga po magkatapatan ang munisipyo at ang simbahan. Kasi daw yung nagkukumpisal sa simbahan pag may hinuhuling kriminal dyan sa munisipyo, pwedeng isumbong ni Father kasi nagkukumpisal. Joke lang. Narinig ko lang po yung kwento na yun. Ito na po yung sentro ng Labo. Yan. Yan. Simple lang ang sentro ng Labo. Ayan. Walang masyadong wala pa po dyang merong LCC, meron po tayo dyang LCC Mall sa left side. Opo, sa right side naman mga tindahan, ganyan. Yun, yung left side na yun, papunta na po yun ng palengke ng Labo. Ayan. Yan, nagminor na tayo, nabagal na tayo dyan. Yan lang po ang sentro ng Labo. Walang masyadong pero buhay na buhay ang mga tao. Gising na gising ang ekonomiya. Ayan. Anong oras ba yan? Alas 9 po. Ay hindi, hapon na pala. After lunch pala po tayo niya nagbibiyahe. After lunch po ako nag-alis ng bahay. Ayan. Ayan. Nakalagpas na po tayo ng sentro. Nakalagpas na tayo ng sentro. Tapos ano to? Ayan. Papunta na po tayo ng South Road. South Road po kung tawagin, going to Manila na po tayo niyan. Pero di po tayo pupuntang Manila. Ayun yung mga rider sa kanan. Minor na tayo. Ayan, Kalamunding. Yung left side po niyan, papunta na po yung palengke ng Labo. Stop na tayo. Yung pong yun, may mga rider na dumadaan. Thank you so much po sa inyong pagsama sa ating biyahe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa pag-share ng ating mga videos, sa mga regular viewers, and sa mga sponsors natin. God bless you po sa ating lahat. See you on my next vlog. Bye-bye!